Ang ebanghelyo na binasa natin ay binabansagan din na the story of two miracles or the story within a story, and ito rin po ay binansagang the story of two touches. Actually, doon po sa chapter 4 and chapter 5 ng San Marcos, merong 4 na miracles. So, ang una po dyan is yung pagpapakalma o pagpapatigil ng bagyo ni Jesus. Ito po yung ating gospel reading nitong nakaraang linggo. Ang pangalawa po ay yung pagpapagaling ni Jesus sa taong inaalihan ng demonyo. At ang huling dalawa po ay yung nabanggit sa ebanghelyo na binasa natin, ang pangatlo at pang-apat, ang pagpapagaling sa babaeng 12 taon ng dinudugo at ang pagpapagaling sa anak ni Jairo na may malubhang sakit at nag-aagaw buhay. Sa gabing ito po, mayroong 2 punto ako na nais ibahagi sa inyo. Ang una ay ang mga salitang huwag kang mabagabag, manalig ka. Sa 2 milagrong ito ay napakita ang malalim na pananalig at pagtitiwala sa Panginoon. Una, ang malalim na pananalig at pagtitiwala sa Panginoon ni Jairo na nabanggit sa ebanghelyo po natin na isang mataas na opisyal ng sinagoga. So yung mga ganito pong mga opisyal ay mataas ang kinalalagyan, ang posisyon ng mga panahong iyon. Pero ano po ang ginawa niya? Nagpatira pa, lumuhod at nagpakumbaba at naniwala na mapapagaling ni Jesus ang kanyang anak. Alalahanin po natin na noong panahon yun ay marami ng galit kay Jesus sa mga leaders, mga leaders ng panahon na yun. Ito po rin pong mga kwentong ito ay nagpapakita sa atin na dapat tayong magpakumbaba at magkaroon ng malalim na pananalig sa Diyos. Anuman ang kalagayan natin sa lipunan, may katungkulan ka man, o wala, mayaman o simple ka man, kailangan nating magpakumbaba sa harap ng Diyos. Okay, so ituloy po natin yung kwento. Kasi, alam nyo, kaya nga sabi, a story within a story po ito. So habang papunta sa bahay ni Jairo, sumegway, yung babaeng 12 years nang dinudugo. Ito yung story ng babae within sa story ni Jairo. Yeah, story within story. Ang pangalawang kwento namang ito po ay nagpapahayag ng matibay na pananalig ng babae na mahipo lamang niya ang damit ni Jesus. Ay naniniwala siya, nananampalataya, nagagaling siya sa kanyang karamdaman na matagal na niyang iniinda. So kahit napakasikip po ng ang daming tao, sumiksik pa siya para lang mahipo ang damit ni Jesus. At dahil nga sa kanyang pananampalataya, gumaling nga siya. Alam niyo, nung mga panahong yun, kapag ang babae ay dinudugo, siya ay considered as unclean, an outcast sa society. Kasi sino mang mahawakan nila ay pinaniniwalaan nila na magiging unclean din. Kaya imagine niyo kung gaano ka-down, gaano ka-depressed ang babaeng ito. Na outcast siya ng society. Walang gustong makisalamuha sa kanya. Paano kaya kung ganito nangyari? Ngayong panahong ito nangyari, hindi natin alam kung gaano pa ang maaring magawa. Pero nakita natin ang kanyang matibay na pananalig at matyagang paghihintay. Dahil dito,
nagbunga ng kanyang paggaling. Ito po ang story ng first touch. Di ba sabi ko kanina, this is a story of the two touches. So ito po yung first touch. At ito rin po yung, di ba, the story of two miracles. Ito po yung first miracle. Grabe ang pananampalataya at pag-asa ng babaeng ito. Kaya sinabi nga ni Jesus sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin." Diba? Grabe. Kung gaano katatag, gaano kalalim ang pananampalataya ng babaeng ito. Okay, so ituloy natin po doon sa main story. So bago, alam mo, di ba, una kasing story talaga yan, si Jairo muna tsaka si Jesus. So bago pa man makarating sa bahay ni Jairo, may nakapagsabi na namatay na yung babaeng anak ni Jairo. So, ang tanong is, kailangan pa bang papuntahin si Jesus Christ doon sa bahay? Useless na. Kaya useless na pumunta si Jesus sa bahay kasi patay na yung anak niya eh. Pero ano sinabi ni Jesus kay Jairo? Huwag kang mabagabag. Manalig ka. Pagdating ng bahay, maraming tao. Yung usual na pag may patay, di ba? Maraming tao, nag-iiyakan. By the way, yun din pong patay is considered as unclean noong mga panahon niyon at bawal silang hawakan. Pero ano pong ginawa ni Jesus? Kahit na, di ba, sinabing patay na at bawal hawakan, pumasok pa rin po si Jesus. At hinawakan niya ang bata sa kamay. At sinabi, Talita kumi. Ibig sabihin, Ineng o Neneng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. At bumangon at naglakad ang bata. At namanga silang lahat. This is the second touch of the story of the two touches and the second miracle of the two miracles. Ang second point po na gusto kong bigyan diin ay ito po. Nothing is impossible with God. Ang dalawang kwento pong ito ay nagpapahayag na never nating i-underestimate ang kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. Katulad ng story ng babaeng dinudugo at ng anak ni Jairo. Kapag sa ating buhay, mayroon tayong pagsubok, tila wala ng pag-asa, mayroong karamdaman na matagal na, at tila walang lunas, darating at darating ang Panginoon upang tayo ay bigyan ng pag-asa at kagalingan. Kailangan lang nating manalig sa Kanya. Walang hindi posible sa Panginoon. Nais ko lang pong ibahagi yung konting love story namin ni Mrs. Pasensya ka na ha. Bebenta kita dito ha. Nung nagpakasal po kami ni Mrs., medyo advanced na ang aming mga edad. Kasi alam niya naman po, sabi nga ni Teacher Roxanne, dati po kung seminarista, nakulong po ako sa loob ng 7 taon. Kaya late bloomer po kami. At siyempre dahil nga sa age ay, siyempre nagmamadali na yung mga tao nakapaligid sa amin na magkaanak kami. Sobra talaga kaming nape-pressure sa mga kamag-anak namin. Palagi ko marami sa inyo nakaka-relate sa amin eh. Dahil mas excited pa sila na magka-baby kami. Akala mo naman pag nagka-baby kami, sila bibili ng gatas, sila bibili ng diaper, no? Di ba? Sila magbabayad sa pediatrician, sa mga antibiotics, di ba? Marami sa inyo siguro nakaka-relate sa amin. Ano? Pero alam namin medyo mahirap na po talaga dahil dun sa aming edad. But we really tried our best. Hindi kami tumigil. So we visited and prayed sa iba-ibang simbahan. Actually si Mrs. po ay lagi po yung nagdadasal
sa Our Lady of the Most Holy Rosary sa Rosario, Cavite. Kasi doon pa po kami nakatira noon. At lagi rin pong regular ang check-up ni Mrs. sa OB niya. Kaya tataka rin kami, bakit hindi pa rin kami makabuo? Hanggang sinabihan na ng OB si Mrs. na ikaw pa-check up ka ng pa-check up. Si Mr. hindi nakapa-check up. So, kahit ayaw ko po, napilitan po ako eh. Siyempre, yung mga lalaki, no, parang medyo hindi rin, parang hindi, ang hirap. So, ginawa namin yung ang daming test. Yung mga, isa sa pinakamahirap kung ginawa ko yan, talaga na test sa akin. At nung lumabas yung resulta, okay naman yung results ko. Kaya lang sabi pa rin, bakit hindi pa rin kami makabuo? Okay naman, okay si Mrs., okay rin naman ako. But we never doubted. Nabibigyan kami ng anak. At hindi kami bumibitaw sa pananalangin. Later ko na lang po na-discover na mataas pala ang sugar level ko. Kaya hindi kami makabuo ng baby. And to cut the story short, ako ang may problema. Kailangan kong pababain ang sugar level ko. Yun muna inayos ko. Pinababa ko muna sugar ko, dieta, bawas muna lahat ng bawal. At yun nga, yung aming pagtsatsaga, paghihintay ay nagbunga. After ilang buwan, nabuntis na si Mrs. And after 9 months, biniyayaan kami ng anak na lalaki. Na ngayon nga ay 21 years old na. Our story is the same story ng babaeng may matagal ng sakit na naniniwalang mahipo lamang ang damit ni Jesus ay gagaling sa sakit at ibibigay ang aming hinihiling. Ang aming story ay story ng pananalig at pagpapakumbaba ni Jairo na umaasang mapagagaling ang kanyang nag-aagaw buhay na anak. Our story ay katulad rin ng mga stories ng marami sa mga kasamahan natin sa KKK na ngayon KKK na hinipo ni JC na napagaling at nabigyan ng pag-asa. Ang story din pong ito ay kwento ng mga kasama natin sa KKK at mga kamag-anak nila na may iba-ibang sakit, physical, spiritual o emotional man. At sila'y dumaranas ng mabigat na pagsubok. Subalit patuloy na nananalig at umaasa ng kagalingan. Lumapit po tayo sa Kanya at hilingin natin na hipuin niya ang ating mga kamay at pagaanin ang ating mga dalahin. Ayaw ni JC na magkaroon tayo ng sakit. Ayaw niya ng kamatayan. Pero bakit nga ba nagkakasakit tayo? Bakit may kamatayan? Nagkakaroon po ng sakit at kamatayan dahil pinapapasok natin ang devil, ang demonyo sa buhay natin. Bawal kumain ng sobrang matamis. Katulad ko, nakakaubos ng isang lianerang leche flan sa isang upuan. O sobrang maalat dahil magdudulot ng sakit. Pero ginagawa pa rin natin. Tigas ulo ko eh. Alam natin na masama ang epekto ng bisyo. Nagdudulot ito ng karamdaman sa katawan natin. Pero, sige pa rin ng bisyo. Sigarilyo, alak, at kung ano-ano pa. At kailangan din natin ng ehersisyo. Wala eh. Masarap matulog. Masarap kumain. Hindi na natin nagagawa ang pag-ehersisyo. Maraming bawal gawin. Pero patuloy pa rin natin ginagawa ang mga ito. Nahayaan natin ang kasalanan na kontrolin ang ating buhay. Maraming pagkakataon na isinasarado natin ang pinto ng ating puso sa Panginoon at bumibigay tayo sa tukso ni tanim. Kaya, may sakit,
kaya may kamatayan. Ayaw ni JC na. Pero hindi pa po huli ang lahat. Alam natin, maawain ang ating Diyos. Pinagagaan niya ang ating mga pasanin. Pinatatatag niya tayo sa mga pagsubok na ating pinagdaraanan. At pinagagaling tayo sa ating mga karamdaman. Kaya ikaw na may pinagdaraan ng karamdaman o pinagdaraan ng pagsubok, hayaan mong hipuin ng Diyos ang iyong puso. Lumapit ka sa Kanya at huwag panghinaan ng loob. Walang imposible kay JC. At sinasabi niya ngayon muli sa atin, huwag kang mangamba, manalig ka. Amen. Bilang pangwakas po ay meron po akong, kung inyo pumamarapatin, ay meron po akong isang awit na gustong ihandog sa inyo. Sabayan niyo ako. Bagong-bago po itong awitin na ito. Ito po ay pinamagatang Lift Up Your Hands ni Basil Valdez. Bagong-bago na po. Life is not a road but my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out. Open your heart, lift up your hands to God, and He'll show you the way. Sabayan niyo po ako. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you. Thank you very much po at magandang gabi po sa inyong lahat.